So, hello guys! Welcome back to my channel, Pinay Tutorial. So, wala na akong tutorial ngayon na ginagawa. More on tips na lang ako kasi pag kasi tutorial guys yung ginagawa ko, marami akong dapat na ilaan na pag i-edit. Ngayon wala na akong masyadong time. So, okay lang. Hindi ko pa rin babaguhin yung name ng aking channel. So, for today, bibigyan ko kayo or yung i-share ko sa inyo for today is yung the whole I think tips na ginagawa ko sa aking pagda-diet kung bakit ako nag-lose ng weight. Okay, so una kong ginawa guys is yung una pala, bakit ako nagda-diet? Okay. So baka sabihin kasi nung iba, bakit ka nagda-diet? Nagpapasexy ka ba? So hindi guys, hindi yun yung reason bakit ako nagda-diet. Kaya ako nagda-diet kasi lately, marami na akong nararamdaman. Nahihirapan ako na yung konting lakad lang is parang hingal na ako, and then nahihirapan akong yun nga makadumi, and then pag natutulog ako hindi agad ako makatulog kasi parang yun nga parang may nakabara dito sa lalamunan ko lagi, basta ang dami na ako, marami na ako nararamdaman. So I decided na nabaguhin yung lifestyle ko. Kasi nga mahilig ako nun sa mga unhealthy food like mga matatamis, ganyan, mga chips, soft drinks, as in, sobrang hilig ko dyan. So, binago ko yon, and then yun, lalo na nung umuwi ako sa Pilipinas, sobrang dami kong kinakain mga unhealthy food talaga, lalo na yung mga matatamis. Sobrang tao ko sa matamis. At saka pag may nagustuhan akong pagkain, dapat talaga bibilihin ko yun. Pag nag-crave ako, kailangan bilhin ko yun. So, yun. So, nung bumalik ako dito sa Greece, yun, nag-decide na nga rin ako na mag-lose ng weight. Kasi nga, wait lang, yung camera ko hindi naka-center. Ayan. So, yun ang dahilan kung bakit ako nag-diet. And yun, isa pa, may history kasi kami ng cancer. Okay? So, lagi akong may nararamdaman sa tiyan ko. So, syempre, nagkakaedad na tayo. Kailangan nating alagaan yung health natin. So, yun nga, sa previous vlog ko, I think na-mention ko na bago ako naka-flight dito, namatay yung nanay ko sa cancer. So, parang the day before my flight, nawala siya. So, yun, hindi ko nakikwento kasi baka magkaiyakan pa tayo. So, yun. And then, nung nasa hospital siya, sabi nung doktor, kapag daw may nararamdaman kami sa tiyan namin, magpa-check up kami, and then alagaan din daw namin yung health namin kasi nga meron kaming history ng cancer. So, yun, iniiwasan ko rin yun guys. So, kailangan natin kasi yung cancer naman minsan nasa pagkain din natin yan sa mga unhealthy food natin na kinakain. So, hanggat maaari, gusto ko yung maiwasan. Yun yung reason kung bakit ako nagda-diet. Okay, and then another thing, kaya ako nagda-diet, marami akong old clothes na hindi nasusuot talaga. And hindi na ako bumibili. Ayoko na bumili ng mga bagong damit. Kasi parang nangihinayang ako. Alam mo yon, ang dami kong damit. Yung iba nga pinamigay ko na So, yung iba lang na talagang favorite ko. Kaya yun, isa rin yun sa reason kung bakit ako nagda-diet. So, ito na nga guys. Medyo mahaba na yung aking intro. So, yung ginawa kong pagda-diet guys, tinanggal ko muna yung matatamis sa katawan ko. So, hindi na ako nagkakain ng matatamis. Hindi rin ako nagko-coffee kasi pag nag-coffee ako, parang 3 to 4 table no, it's not tablespoon, teaspoon ang nilalagay ko sa kape ko, and sometimes 3 times a day ako magkape. Hindi man ako kumain ng kanin, pero yung may kape ako, may tinapay, yun. Kaya kung hindi kumain ng kanin, pero yung tinapay hindi ko kayang alisin sa katawan ko, sa buhay ko. Pero nung nag-start ako na mag-diet na, yun na nga, parang nag-ano na ako, parang nag-focus na ako na hindi, kailangan ko mag-diet. So, tinanggal ko yung tinapay. Okay? Ang ipinalit ko doon is yung green tea, a lemon, a honey, and yellow ginger. So, 1 to 2 weeks ko yata yun ininom. So, yun. And then, yun. Ano pa yung ginawa ko? Nag-ano rin ako guys, ang ginawa ko pa is yung nag-calorie deficit ako. Na-mention ko na rin yung sa aking mga naunang vlog. Calorie deficit, nagbawas ako ng kinakain ko a day. For example, ang kinakain ko for today is 1,000 calories. So, binawasan ko siya. Ginawa ko siyang 500 calories. Okay. And then, another thing, after nung nakapag-adjust na yung katawan ko, ang ginawa ko naman is low carb. So, nag-low carb ako, guys. So, by the way, guys, bago nyo gawin yung mga sinabi ko, dapat magpa-consult kayo muna sa doctor, okay? Kasi ayaw ko na may mangyari sa inyo and then sisihin nyo ako kasi ginawa nyo or ginaya nyo yung sinabi ko sa inyo. So, okay. So, nag-low carb ako.
So, yung low carb guys, marami naman yan sa Google eh. I-check nyo na lang kung ano yung mga low carb food. Okay? So, yung mga less sugar, ganyan. Bakit kailangan natin na tanggalin yung sobrang sugar sa katawan natin? Kasi kung puro sugar na lang yung kakainin natin na mai-stack sa katawan natin. Kasi di ba ang unang tinutunaw ng katawan natin is yung sugar, yung insulin ng katawan natin as an energy. Okay. So, kung mag-i-imbak tayo na mag-i-imbak, yung fats na pumapasok sa katawan natin, hindi magagamit as an energy. Okay? So, kailangan i-cut down mo muna yung sugar mo. Okay? So, hopefully naintindihan niyo yung sinasabi ko. Ayun. Then, after na nakapag-adjust na yung katawan ko, after dun sa nag-calorie deficit ako, nag-low carb ako, ngayon ang ginagawa ko is intermittent fasting. Ano ba yung intermittent fasting? Parang may time akong sinusunod kung anong oras ako kakain at hanggang anong oras lang ako pwede kumain. So una, kung hindi nyo kaya yung... Ako ngayon, ang ginagawa ko is 18-6 yata. 18-6, oo. 18-6. So, 18 hours akong hindi kakain. And then, dun sa 6 hours na natitira, dun lang ako pwede kumain. Gets nyo? For example, kumain ako ang huling kain ko is alas 3 ng hapon. So, ang next na kain ko na nun is 9 ng umaga. Oo, so, yan. So, ganun. Yun yung 18-6. So, yun ang ginawa ko, intermittent fasting. Basahin nyo na lang guys sa Google kasi medyo hahaba yung video ko. So, basahin nyo sa Google kung ano yung intermittent fasting. So, yun yung pinaka-effective na kahit hindi ako nag-exercise, talagang nag-lose ako ng weight. So, ang kailangan nyo lang talaga is be consistent sa ginagawa nyo at determinado kayo sa ginagawa nyo na gusto nyo magpapayat. Okay? So, yun. Lalo na sa mga nagkakaedad na kailangan natin mag-lose ng weight kasi pag nagkaedad na tayo guys, sobrang hirap na mag-lose ng weight kasi mahirap na yung digestion natin, mahirap na siyang mag-digest. So, yun. So, ano ba yun? 4 ba yun? So, yun, nag-cut down ako ng sugar and then nag-calorie deficit ako in low carb, intermittent fasting. So, yun ang kino-continue ko, intermittent fasting. Siguro, in the long run, kung kakayanin ko yung 24, kung yung 20 hours akong hindi kakain and then 4 hours lang. Dun sa 4 hours in a row, dun lang ako kakain. Okay? So, hindi naman ibig sabihin sa 4 hours na yun. Pero kailangan guys, yung kakainin is mga healthy food Huwag naman kayong kakain na dun sa 4 hours din kakain kayo na sobrang dami ng mga unhealthy food. So, hindi rin maganda. And, especially sa mga mag-intermittent fasting guys, tingnan nyo muna kung ano yung kakayahan ng katawan nyo guys kasi sobrang hirap mag-intermittent fasting. Sobrang dami kong naramdaman pero napaglabanan ko naman. Sobrang sakit ng ulo ko. Yan, naramdaman ko yan, nag-intermittent fasting ako, nahihilo ako. Or mali lang yung pag-intermittent fasting ko kasi medyo hindi ako masyadong kumakain ng mga ma-protein, ganyan. So, kailangan na yung diet nyo guys sa pag-intermittent fasting is balance. So, i-check nyo na lang sa Google, okay? So, yan lang guys yung aking ginawang diet sa aking 2 months na pag-lose ng 6 kg weight. And hopefully, makatulong ulit sa inyong video ko na ito. Okay? So, sa mga susunod kong video, may itatakil ako na kung paano kunin yung calories or yung kakainin nyo, kung gaano karami yung dapat nyong kainin dun sa goal weight nyo. Okay? So, yun lang guys for now. Have a nice day. God bless and spread love.